Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Marami tayong kayang gawin para sa ating pamilya. Marami tayong handang isakripisyo para lamang mapasaya sila. Dahil karamihan sa atin, ang kaligayahan ay ang makitang may totoong ngiti sa kanilang mga labi. Dear Papa Dudut, hipo sa inyo at sa mga kaistorya nating alive na alive sa gabing ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Christy, 31 years old at nagtatrabaho dito sa Dubai. Nasa Pinas pa lamang ako ay solid listener na ako ng inyong YouTube channel. Kaya palagi akong nakikinig ng inyong live stream sa Facebook hanggang sa makita ko at naisipan ko rin na gumawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Papa Dudut, 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Maaga kaming naulila sa tatay namin. Namatay siya dahil sa kanyang sakit sa atay. Mula noon ay mag-isa na si Nanay Pasing na nagtataguyod sa pamumuhay naming magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Pilit po niyang ginagapang ang pag-aaral namin noon hanggang sa mag-college kami ni Ate Maylin. Papa Dudut, alam ko naman na hindi talaga madali ang buhay. Lalo na at habang tumatagal ay tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Kaya naman pilit kong pinagbubuti ang pag-aaral ko dahil pangarap ko talagang mapabuti ang buhay namin. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, lalo na si Nanay Pasing. Nung nabubuhay pa kasi si Tatay Selo ay palagi niyang sinasabi kung gaano kami kaswerte kay Nanay Pasing. Magkatulong sila noon sa pagtatrabaho sa palengke. Pero mas maagang gumigising si Nanay Pasing para asikasuhin kaming magkakapatid. Kaya ang bilin ni Tatay Selo, sana itapusin namin ang aming pag-aaral para mabigyan si Nanay Pasing ng magandang buhay. At yun na nga rin ang naging pangarap ko talaga noon. Papa Dudut, minsan ay naiinggit ako kay Ate Maylin kasi likas sa kanyang pagiging matalino. Bihira ko siyang nakikita na nag-aaral pero palagi siyang nangunguna sa klase. Kahit nung mga bata pa lamang kami. Siya rin ang tumutulong sa aming magkakapatid pagdating sa mga assignments o school projects namin. Ako naman ay kailangan ko pang mag-e-effort at magpakapuyat sa pagre-review para lamang makakuha ng mataas na grades sa mga subjects sa eskwelahan. Kaya hindi nakapagtataka kung sa aming magkakapatid siya ang maging pinakapaborito ni Nanay Pasing. Papa Dudut, gaya ng sinabi ko kanina, sa aming magkakapatid ay si Ate Maylin talaga ang pinakapaborito ni Nanay Pasing. Dahil ang panganay sa aming magkakapatid ang may pinakamatalinong utak sa lahat. Naniniwala si Nanay Pasing na si Ate Maylin ang makakapag-ahon sa aming pamilya mula sa simpleng buhay na meron kami. Siyempre siya yung unang makakatapos ng pag-aaral niya. Tapos ay magkakaroon siya ng maayos na trabaho dahil nga sa matalino siya at magiging maganda na ang buhay namin. Minsan lang talaga, Papa Dudut. May mga taong matalino sa ibang bagay pero nagiging mahina ang utak pagdating sa pag-ibig. Dahil hindi ko talaga inaasahan noon na mabubuntis ng maaga si Ate Maylin. Tapos yung lalaking nakabuntis pa sa kanya, hindi siya pinanagutan. Bakit naman kasi pumili si Ate Maylin ng lalaking walang maayos na plano sa buhay? Pati tuloy kami na pamilya niya ay madadamay sa magulong buhay na iniwan nito sa kanya. Papa Dudut. Hindi ko rin alam na may boyfriend noon si Ate Maylin. Hindi naman kasi siya nagkukwento ng kahit na anong tungkol sa mga lalaking natitipuhan niya. Pero hindi nakapagtataka kung may magagusto man sa kanya ng mga schoolmate naming lalaki dahil maganda talaga ang kapatid ko. Matangkad siya, balingkinita ng katawan, morena ang kulay ng balat, matangos ang ilong at maliit ang mga mata. May ilang beses na ring niyaya siya ng mga kaklase o teacher niya na sumali sa mga beauty pageant sa eskwelahan namin na palagi naman niyang tinatanggihan dahil mahiyain daw siya. Kaya hindi ko talaga naisip noon na may tinatago na pala siyang boyfriend sa amin. Papa Dudut, nang hihinayang din ako nang huminto si Ate Maylin sa pag-aaral dahil 4th year na siya noon sa college. Nagalit na rin kasi si Nanay Pasing.
at ayaw na siyang pag-aralin sa susunod na semester. Sinayang lang daw ni Ate Maylene ang tiwala at pagsasakripisyo ni Nanay Pacing para sa kanya. Ako naman ay huminto na rin sa pag-aaral pagkatapos ko ng second year sa college. Nagtrabaho na lamang ako noon sa isang maliit na fast food restaurant para makatulong sa mga gastusin sa bahay namin. Habang si Ate Maylene ang makapanganak ay palagi na lamang nasa bahay para mag-alaga ng anak niya, Papa Dudut. Pangarap ko rin talagang makapagtapos ng pag-aaral ko. Hindi lang po para maiahon sa simpleng buhay ang pamilya ko, kung hindi pati na rin sa sarili ko. Alam ko na malaking bagay para sa isang tao ang makapagtapos ng kolehiyo. Saka yun din ang gusto ni Tatay Celo noon para sa aming magkakapatid. Kahit na anong mangyari raw ay pilitin naming makapagtapos ng kolehiyo. Kaya nga nang magbuntis si Ate Maylene at alam ko nang madadagdagan ang gastusin sa bahay, nag-working student ako para lamang hindi mahirapan si Nanay Pacing sa pagbabayad ng tuition fee ko. Nagkataon pa naman noon na nasa high school na ang dalawang kapatid ko at grade 6 naman ang bunso namin. Kaya grabe talaga ang mga gastusin namin noon. Kaya lang papadudot mula ng mga anak si Ate Maylene ay nanghina ang katawan niya dahil may nakitang bukol sa may dibdib niya. Pinaopera agad ni Nanay Pacing yon dahil yun ang sabi ng doktor at nawala naman ang bukol mula sa dibdib ni Ate Maylene. Pero naging mahiluhin siya at mabilis nang mapagod. Hindi pwede sa kanya ang mga mabibigat na trabaho. Yun ang nagtulak sa akin na huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho ng full-time sa isang fast food restaurant. Pero ni minsan hindi ko inakala na malalayo ako sa pamilya ko at magtatrabaho sa ibang bansa. Kahit labag sa loob ko. Pumayag na rin ako noon sa gustong mangyari ni Nanay Pacing. Sa tulong ng tita ko ay mabilis na naayos ang application ko at nakaalis ako ng bansa papunta ng Dubai para doon magtrabaho bilang factory worker, Papa Dudut. O Christy anak, kumusta ka na dyan? Parang pumapayat ka yata anak, tanong ni Nanay Pacing habang kausap niya ako sa tawag. Naman po, medyo naninibago lang din po ang katawan ko dito sa Dubai, wika ko. Basta palagi kang kakain ng tama sa oras ha, paalala pa ni Nanay Pacing. Opo Nay, miss ko na po kayo, wika ko. Miss na rin kita, miss ka na ng mga kapatid mo. Pero Christy, ipapaalala ko lang na kailangan nating magbayad doon sa tuberong gagawa ng lababo natin. Ang sabi pa niya. Sira na naman po ba? Tanong ko. Oo hindi ko nga alam kung bakit palagi na lamang nasisira, wika niya. Sige po, mag-overtime na lang po ako para madagdagan ang ipapadala ko sa inyo. May kailangan pa rin po kasi akong bayaran doon sa agency, wika ko. Ayan, sige anak, pakidagdagan mo na rin ng konti para doon sa mga halaman na gusto kong bilhin. Ilalagay ko kasi doon sa may garden natin para magandang tignan. May binibenta kasi si Kumaring Monstera Deliciosa na halaman. Mura lang ang binigay niyang presyo sa akin, sabi pa ni Nanay Pacing. Hindi po ba pwede na sa susunod na lang po kayo bumili ng halaman na yon? Tanong ko pa. Anak, gusto ko talaga ang halaman na yon. Sa kabihira sa lugar natin ang nagbebenta noon. Kaya bilhin na natin. Nagbayad na nga ako ng 500 doon kay Kumare para hindi na niya ibenta sa iba. Sabi pa ni Nanay Pacing. Magkano po ba ang halaman na yon? Tanong ko ulit. Anak, pero may tawad na yon kasi ang benta niya noon sa iba ay 3,000. 2,000 lang ang presyo niya sa akin. O basta ha, aasahan ko na may dagdag na sa susunod ang perang ipapadala mo. O sige na't kailangan ko na rin umalis at may lalakarin pa ako, tugon niya. Teka, saan po kayo pupunta? Hindi naman po kayo lumalabas ng bahay kapag hapon na. Pagtataka ko. Diyan lang sa kapitbahay. Saka saglit lang naman ako. O sige na, mag-iingat ka dyan ha. Paalam ni Nanay Pacing. Papa Dudut. Hindi pala talaga madaling maging isang OFW. Hindi madali ang malayo ng matagal sa pamilya mo. Noong nag-aasikaso pa lamang ako ng mga requirements para makapagtrabaho sa abroad, medyo naluluhan na kaagad ako dahil hindi ko na ma-imagine na malalayo ako ng matagal kina Nanay Pacing. At sa araw ng pagsakay ko ng eroplano, parang ayoko nang tumuloy pang umalis.
Gusto ko na sa Pilipinas na lamang at magti-triple kayod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa mga gastusin na kailangan sa bahay. Pero kinumbinsi ako ni Nanay Pacing na yon ang tanging paraan para kahit papaano gumaan ang buhay ng aming pamilya. Na ako na lang ang pag-asa niya para matupad ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kaya naman nagpigil talaga akong humagulhol, lalo na nang mayakap ko sina Nanay Pasing at mga kapatid ko bago ako sumakay ng eroplano. Mabait naman ang kasamahan ko sa trabaho at boarding house, Papa Dudut. Kahit halos araw-araw akong umiiyak ay kino-comfort nila ako dahil naintindihan daw nila ang sitwasyon ko. Lahat daw sila ay dumaan sa ganong stage na para bang anumang oras ay uuwi na ng Pilipinas dahil sa pagka-homesick. Iniisip na lang daw nila ang mga pamilya nilang naiwan sa Pilipinas at umaasa sa pagtatrabaho nila sa malayo. Iniisip na lang nila ang mga pangarap nila para sa mga taong mahal nila sa buhay at ang dahilan kung bakit ba pinili nilang tiisin ang lungkot na malayo sa kanilang pamilya. Papa Dudut, akala ko ay hindi na ako makakapag-adjust sa buhay OFW. Grabe kasi ang pagka-homesick ko noon. Isang buwan akong halos araw-araw na umiiyak at walang ganang kumain. Maswerte na lamang din ako sa mga Filipino na katrabaho ko dahil palagi nilang pinapalakas ang loob ko. Pinapaalala nila sa akin ang mga dahilan kung bakit kailangan kong tibayan ang loob ko. Naisip ko na lang ang magandang buhay na pwede kong maibigay sa pamilya ko. Papa Dudut, hindi nagtagal ay natutunan ko rin na mag-adjust sa buhay ng isang OFW. Hindi na ako araw-araw na umiiyak noon at paminsan-minsan na lamang kapag kausap ko sina Nanay Pacing. Wala rin akong ibang ginawa noon sa abroad kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho. Hindi ako halos nakakabili ng kahit na anong bagong gamit para sa sarili ko. Nakalaang ng halos lahat ng kinikita kong pera sa pamilya ko na nasa Pilipinas. Dahil masyadong nakatuon ang atensyon ko noon sa pagtatrabaho ay hindi ko napansin na ilang taon na rin ang lumipas. May mga oras na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero ang sabi ni Nanay Pacing ay ipadala ko na lamang daw ang pera na yon sa kanila pandagdag sa pagpapaayos ng bahay namin. May bonus kasing binigay sa amin kapag hindi namin kinukuha ang leave na ibinibigay sa amin. Kaya naman pinapadala ko na lamang kina Nanay Pacing ang pera na yon kasi yun din naman ang request niya. Hanggang sa magkaroon, Papa Dudut, ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Hindi ko na yon pinalagpas at sinurpresa ko ang pamilya ko sa pagdating ko. Mukha namang nasurpresa sila pero hindi sa paraan na gusto ko. Mas nangibabaw ang gulat at pangihinayang sa mukha nila lalo na si Nanay Pacing, Papa Dudut. Gaya ng binanggit ko kanina, kada isang taon namin sa Dubai ay may isang buwan kami para makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero hindi ko kagad kinuha ang mga vacation leave na yon dahil mas malaki ang bayad kapag tinuloy ko na lamang ang trabaho. Yun din kasi ang palaging request ni Nanay Pacing noon. Alam niya na mas malaki ang bayad kapag hindi ko kinuha ang bakasyon na yon. Palagi niyang sinasabi na malapit nang mapaganda ang bahay namin. Nagpapadala naman kaagad ako ng pera kapag may request siya o kaya ay may extra ako. Nang sumunod na 2 taon ay hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas, Papa Dudut. Yun ulit ang request ni Nanay Pacing. Sinasabi niya noon na marami na siyang naipaayos sa bahay namin. Excited na nga raw siyang makita ko ang malaking pagbabago sa bahay namin. Hindi naman siya nagpapadala ng litrato dahil gusto niya raw na maayos na talaga ang bahay sa oras na makita ko yon. Binigay ko na lamang sa kanya hindi lang ang pera, kung hindi pati na rin ang tiwala ko. Kaya naman ang sumunod na taon ay nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagbakasyon. Hindi ko na muna yon sinabi kay Nanay Pasing para masurpresa sila. Ang hindi ko alam ay ako palang masusurpresa sa pagdating ko sa bahay. Halos wala namang nagbago sa bahay namin noon. Hindi ko nakita ang sinasabi ni Nanay Pacing na pinatiles niya ang sahig sa loob ng bahay namin, na bumili raw siya ng bagong sofa set at pinapinturahan ang mga dingding.
Dahil kung ano ang itsura ng bahay nang umalis ako, ay ganun pa rin ang itsura nang umuwi ako. Pero hindi lang yon ang bumungad sa akin na sorpresa kundi pati na rin ang pagkabaon sa utang ni Nanay Pasing. Mga utang na kailangan kong bayaran. Nang makausap ko si Nanay Pasing pagkatapos ko siyang abutan ng paunang bayad na 10,000, kinausap ko ng seryoso si Nanay Pasing, Papa Dudut. Doon niya inamin sa akin na marami siyang utang dahil nalulong siya sa pagmamadyong sa bahay na malapit lang dito sa amin. Kaya lahat ng perang pinapadala ko sa kanya ay doon talaga nauubos. Sobrang sumama ang loob ko sa kanya pero naisip ko na pagsubok lamang ito sa katatagan ko para sa pamilya ko. Ang hindi ko alam noon ay may mas mabigat pang pagsubok na darating sa buhay ko. Yon ay nang madelay ang pagbalik ko sa ibang bansa para muling magtrabaho dahil nalaman ko na may sakit ako na tuberculosis. Papa Dudut, bago pa ako umuwi ng Pilipinas para sa 1 buwan na bakasyon, ay naging madalas na ang pag-ubo at pananakit ng dibdib ko. Ramdam ko sa sarili ko na hindi na yon normal. Kaya hindi kaagad ako nagpa-check up. Kaya lang nang nasa Pilipinas na ako ay lumala na ang pananakit ng dibdib ko. Kaya napilitan akong magpatingin na sa doktor. Doon ko nalaman na may TB pala ako. Mahigpit pa naman ang agency namin pagdating sa medical dahil gusto nila ng updated na medical certificate bago kami bumalik ng mga empleyado sa ibang bansa at magtrabaho. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon dahil pakiramdam ko bigla akong nawala ng pakinabang sa pamilya ko. Alam ko na bababa ang tingin nila sa akin dahil mawawala na ako ng silbi sa kanila. Kaya naman hindi ko kaagad sinabi sa kanila ang tungkol sa karamdaman ko. Dahil ayokong makarinig ng masasakit na salita lalo na kung magmumula kay Nanay Pasing. Pero habang nasa bahay ako at nakikita ko ang paligid, ay nakakaramdam ako ng sama ng loob. Pakiramdam ko kasi napunta lang sa wala ang perang pinaghirapan kong pagtrabahuhan sa abroad na pinadala sa Pilipinas. Winaldas ng nanay ko sa sugal tapos ay hindi pa pinagbutin ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila at ilang beses nang nagpapalit-palit ng kurso sa kolehiyo. Alam kasi nila na maluwag ako sa pagpapadala ng pera at sinasamantala nila yon. Kaya naman naging malamig talaga ang pakikitungo ko sa pamilya ko. Pinilit ko ang sarili ko na makapagtrabaho noon sa abroad at tiniis ang lahat ng lungkot. Tapos ang uuwian ko lang pala ay isang pamilya na hindi pinahalagahan ang perang pinaghirapan kong kitain ng mahabang panahon sa ibang bansa. Nagalit din ako noon sa sarili ko, Papa Dudut, kasi hinayaan ko ang sarili ko na magkasakit. Ang sabi ko noon, dapat mas naging maingat ako at maalaga sa katawan ko. Paano ko pa maibibigay ang maayos na financial support sa pamilya ko kung hindi na ako makababalik pa sa abroad? Ang hindi ko lang inaasahan noon ay nang sabihin ni Ate Maylin ang tungkol sa naipon niyang pera na pinasok at pinaikot niya sa isang networking. Malaki na ang kinita niya kaya may sarili siyang ipon noon na mula sa perang pinautang ko sa kanya. Nakita niya raw kasi na hindi maingat si Nanay Pasing sa paggastos sa perang pinapadala ko. Pero hindi naman niya ito mapagsabihan kaya gumawa siya ng sariling paraan para hindi masayang ang perang pinapadala ko para sa anak niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak dahil ang buong akala ko ako na lang ang nagmamalasakit sa pamilya namin. Akala ko ay ako na lang ang may pakialam at may plano na mapaganda ang buhay namin. Maswerte pa rin pala ako na may Ate Maylin ako na handa akong tulungan pagdating sa responsibilidad sa aming pamilya. Pagkatapos ng 6 na buwan na gamutan ay muli akong nakabalik sa pagtatrabaho sa Dubai, Papa Dudut. Pero bago ako umalis ay nag-usap kami ng masinsinan ni Nanay Pasing at ng mga kapatid ko kay Ate Maylin ko na ipapadala ang pera para siya na ang humawak at mag-budget. Doon sila nangako na aayusin na ang paggastos pati na ang pag-aaral ng 3 kong kapatid na mga lalaki. Sa awa naman ng Diyos, sa ilang taong ko na pagtatrabaho ngayon dito sa abroad ay tinupad nila ang pangako nila at doon na rin kahit papaano natupad ang pangarap ko na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Papa Dudut, sakali na mapili niyo ang sulat ko ay labis akong nagpapasalamat dahil sigurado ako na maraming aral na naiwan itong sulat ko sa mga nakikinig ngayon.
na dapat ay pinapahalagahan natin ang sakripisyo ng bawat miyembro ng pamilya dahil ito ang sarili nating paraan para masuklian ang ginagawa nila para sa atin. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Christy.